Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ayon sa datos, isa sa bawat 14 na Pilipino ang nagkakaroon ng diabetes at itinuturing ito na ika-4 sa leading cause of death ng mga Pinoy sa bansa. Tahimik ang sakit na ito sa simula, ngunit kung hindi maagapan, maaari itong magdulot ng komplikasyon tulad na lamang ng problema sa kidney, sa ating puso, maging sa ating mga mata. Pero ang magandang balita, marami tayong pwedeng gawin lalo na kung maaga itong matutuklasan. Kaya naman sa episode natin ngayong linggo, layunin nating palawakin pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa sakit na diabetes. Hindi lamang sa blood sugar, kundi pati na rin sa mga komplikasyong madalas na hindi napapansin at napag-uusapan. Ngayong araw, makakasama natin si Dr. Laura May Tinhay, ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Doc, magandang araw po. Welcome po sa ating programa, ang Expert's Opinion. Magandang hapon, Rovic. Magandang hapon sa inyong lahat. Doc, sa panahon nga po natin ngayon, itinuturing pa rin po ng public health concern itong diabetes. At sa datos nga po, ika-4 po ito sa leading cause of death ng mga Pinoy sa Pilipinas. Doc, in layman's term, in simple explanation po, ano po ba talaga ang sakit ng diabetes? So, ang diabetes, ito yung sakit na pagka tumataas na yung sugar o yung natin sa loob ng dugo natin, yung blood sugar natin, tumataas na. Pero hindi siya ganun kasimple kasi na mataas lang ang blood sugars. Akala kasi minsan natin, mataas, ano ngayon, Pero kasi ang kataasan ng mga blood sugars natin sa loob sa dugo natin, ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon sa katawan natin. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahing risk factors ng pagkakaroon po ng diabetes ng isang tao? So, yung mga taong maaaring magkaroon ng diabetes, kuwari, syempre kung may kamag-anak ka, yung first degree relative mo na may diabetes din, kung kuwari parati kang nakaupo, magana sobra ang pagkain, kasi syempre pagka tumataba tayo ng tumataba, ayan, nagkakaroon din yung chance natin na magkaroon ng diabetes. Sa mga babae na nagkaroon ng diabetes habang buntis, isa din tong risk factor para magkaroon in the future ng diabetes din. Oo. Pero Doc, bukod po sa lifestyle, isa rin bang factor yung namamana? Hereditary din po ba itong diabetes? Ay, tama ka. Oo. Kaya nga yung mga, papa mo, or for example, mama mo, may diabetes, malaki yung chance na magkakaroon ka din ng diabetes in the future. Tapos, syempre, as we grow older, habang tumatanda tayo, tumataas talaga yung chance natin na magkaroon ng diabetes. Pero, ang magandang balita, pwede siyang maagapan, ma-prevent, or kahit papaano, ma-delay naman siya. Nabanggit nyo, Doc, ma-delay. Pero ito ba, hindi posible na mahinto yung cycle na pagpapasa ng diabetes for the family? Pagka nasa genes mo kasi, so syempre kung ano naman ang namana mo talaga, and syempre, hopefully lahat tayo, minsan naglolokohan tayo, birthday na naman, tumatanda, pero at least, titingnan natin minsan dun sa part na yun na at least tumatanda tayo kaysa natigil na ang lahat, Pero ang age is also a risk factor for developing diabetes. But of course, pagka tama ang lifestyle, ibig sabihin, katamtaman ang kain, and then katamtaman ng exercise, hindi tayo yung parating nakaupo, minsan tatayo talaga tayo at kikilos ng katawan ng madalas, makontrol natin yung weight natin, Ito ang mga importanteng paraan para talaga hindi rin tayo magkaroon ng diabetes. Nabanggit nyo nga, Doc, yung age na factor din itong diabetes. Yung gender ba, Doc? May factor ba? Mas lamang ba lalaki o babae? Generally, hindi naman. Walang pinipili. Walang pinipili ang diabetes in terms of gender. Pero Doc, sino talaga ang prone sa pagkakaroon ng diabetes? Especially dito na lang sa Philippines. Oo, ang mga Filipinos kasi, medyo prone talaga magkaroon ng diabetes. Kung kukumparahin natin sarili natin, kumpare sa mga Americans or yung mga Caucasians, sa mas mababang timbang, mas mataas na ang risk natin na magkaroon ng diabetes kumpara sa kanila. Yung mga tao din na medyo malalaki na ang bewang, hindi naman siguro tayo, So, pero kung lumalaki na ang bewang, kasi yung isa tong senyales na maaaring marami ng taba sa loob ng tiyan, yung nakabalot sa bituka, yung
fatty liver na tinatawag. At itong mga taong ito, mas mataas talaga ang chance na magkaroon din ng diabetes. Okay, Doc. Doc, ito isa sa sinasabi rin ng marami na tridor daw itong sakit ng diabetes. Silent disease daw po ito. Paano po ba nangyari ito, Doc? Bakit nila sinasabing tridor itong sakit na ito? Tama ka dyan, no? Kasi syempre, di ba, minsan magugulat ka pag nag-check sila sa'yo ng dugo, ang taas-taas pala. Pero a lot of times, madalas, wala ka naman palang nararamdaman. Di ba? So, kaya sinabi na tridor kasi kahit mataas ang blood sugars mo, wala kang nararamdaman, happy ka, kain ka ng kain, no? Doing your everyday thing, pero hindi mo alam na yung kataasan ng blood sugar na yun, nasisira na pala ang mga parts of the body natin. Pero Doc, meron po bang early signs o mga sintomas para malaman na ito pala, ako pala ay nagkakaroon na ng diabetes or posible na akong ma-diagnose ng diabetes? May nga ibang tao, pagka talagang mataas ang blood sugars, nakakaramdam sila yung parating nauuhaw. So, inom ng inom, no? Pagkatapos nila uminom, no? Diretso iihi, iinom, iihi, no? So, it's a cycle. Yung iba din, parang parating gutom. So, kain silang kain, pero hindi sila tumataba. Actually, pumapayat sila, no? Kasi yung lahat ng kinain, pagka naging asukal sa dugo, ang taas-taas. Pag dumaan sa kidneys, pag inilalabas sa ihi, may asukal yung ihi. So, yung lahat ng kinakain mo, nailalabas mo din. Kaya sila pumapayat kahit na ang gana nila kumain. So Doc, hindi totoo na parang pag nagka-diabetes ka or yung iba sinasabi nila, maling paniniwala din ito, Doc, yung mga diabetes daw ngayon na tinatama alay, talagang obese. So usually, pagka yun, no? Pagka mataba ka na, no? Ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng tinatawag na insulin resistance. No, ang insulin, no, hindi tayo dapat matakot sa insulin. Normal na parte ng katawan natin to, galing sa lapay. Ang lapay, yung pancreas na tinatawag, isang organ ito sa likod ng tiyan natin. No, naglalabas siya ng insulin. Ang insulin ay ginagamit ng katawan natin para yung sugar, imbis na manatili sa loob ng dugo, ay papasok yan sa muscles natin, no, sa mga cells natin, para magamit ng katawan natin yung sugar bilang energy. Ngayon, pagka nagkakaroon ng diabetes kasi, ang mga tao either kulang na ang insulin, sa mga tinatawag na type 1 na diabetic, wala na silang insulin at all sa katawan. Kasi yung parte ng lapay nila na naglalabas ng insulin ay sira na talaga. Kaya para silang mabuhay, kailanganin talaga nila gumamit ng insulin. Yung mga type 2 naman na diabetic, no, meron pa rin silang insulin. Kulang lang nga. Tapos, kung mas mataba, no, or nababalutan nga, no, yung nagtaba dito sa bituka natin, no, may tinatawag na insulin resistance. So, ibig sabihin nun, pare, kung kailangan kong buksan yung pinto, no, kung wala akong resistance, isang tulak ko lang, mabubuksan ko yung pinto, papasok na yung asukal. Pero kung mataas ang resistensya, naku, kailanganin bulabugin yung pinto ng mga, 10 tao para lang mabuksan at para makapasok yung asukal. So, hindi na balanse. No? Oo. Doc, nabanggit nyo nga po yung 2 types of diabetes. Meron po bang different approach sa dalawa na yun in terms of treatment? Tama, no? Kasi yung type 1, wala silang insulin at all. Talagang insulin ang gamot nila. Kasi hindi sila mabubuhay nang walang insulin. Sa type 2, no, may insulin pa naman sila, kaya maaaring gumamit, depende sa pasyente, no? May maaaring gamitan ng mga tabletas. Mga iba, dahil sa sobrang kulang na rin talaga ng insulin, kailanganin din mag-inject na rin ng insulin. Doc, gaano po ba kahalaga yung regular screening tsaka early detection? Mahalaga talaga kasi nga pag hindi mo naramdaman, akala mo okay ka, tapos bigla na lang may nararamdaman ka na, no? Kasi hindi mo pala alam, nasisira na yung mga parte ng katawan mo, no? So ang mga complications kasi ng diabetes tulad niyan, no? Ang mata, no, sa likod ng mata, yung tinatawag na retina, kung saan dumadaloy ang dugo, no? So yan, nasisira yan kasi pagka parating mataas ang blood sugars, no? Ang mga nerves natin, yan, isa din yan, no? Nasisira pagka parating mataas ang blood sugars. Kaya iba, minsan gulat ka, nakatapak na nga daw silang pako, di ba? Baka nabalitaan mo yung iba na nakatapak na ng pako, wala pang nararamdaman. Okay. So, naapektuhan na yung nerves nila na hindi na sila makaramdam po. Tama. Sa mata, Doc, nauwi po ba to sa pagkabulag? Yes, no? So one of the leading causes ng pagkabulag ay parating mataas na
blood sugars din, no? Ang mga iba pang problems sa diabetes, no? Yung mas mataas ang chance ng heart attack, tsaka stroke, tapos yung tinatawag na heart failure, yung hindi na ganun kalakas yung puso. Bukod nga dito, Doc, bukod sa mga cardiovascular disease na pwede nating makuha sa complications sa diabetes, na-i-connecta rin po dito yung pagkakaroon po ng kidney disease. Paano po ba ito nangyayari, Doc? Tama, no? Kasi pagka ganun din, no? Pag parating mataas ang blood sugars, pag parating mataas ang blood pressure, nako, hirap na hirap ang kidneys natin at nakakasira ito ng kidneys natin. Hindi yung, minsan kasi di ba yung mga chismis sa atin na yung mga gamot, nakakasira daw Ng kidneys, no? Yung mga gamot na ginagamit for blood sugar control. Pero hindi ito totoo, no? So, yung nakakasira ng kidneys sa mga diabetics is usually pag parating mataas ang blood sugars. Nalilink nga din to, Doc. Speaking of kidneys po, nalilink din po ang diabetes sa pagkakaroon po ng CKD or chronic kidney disease. Ano po ba yung mga complications na ito? Bakit po nalilink siya dito, yung diabetes? So, ang chronic kidney disease, so chronic, no, ibig sabihin hindi ito yung panandalian lang na biglaan lang na nasira or na-damage, no? Kasi pagka-acute ang tawag namin doon, no? Kadalasan makakapag-recover. Pero yung chronic, yung katagalan ng exposure dito sa kataasan ng blood sugar, so more than 3 months na yung kidney function natin na nagkaroon ng damage or pagbabago, yan ang tinatawag na chronic kidney disease, no? Yung kidneys natin hindi na ganun kalakas. May sintomas ba, Doc, para malaman natin na tayo pala papunta na ron Ayun, no? pagkakaroon ng CKD? Oo nga di ba? Kasi minsan hindi mo naman alam, di ba? Gugulat ka na lang. So sa simula kasi pag very mild pa ang chronic kidney disease, madalas wala ka naman maramdaman. Pagka yung iba, papansin nila yung ihi nila parang mabula na. So maaaring nagkakaroon na ng protein sa ihi. So isa din yung senyales. Pag medyo mas malala na yung chronic kidney disease natin, yan, yung ibang pasyente nagkakaroon ng pagbaba ng pulang dugo or anemia. So syempre kung mababa yung pulang dugo mo, madali kang mapagod, namumutla, madaling mahapo, no? Yung ihi, kumukonti na. Kasi ang purpose naman ng kidneys natin, ba yung water na excess, dapat ilabas mo sa ihi. Eh, kung hindi ka na makaihi, so maya-maya magmamanas ka na. Minsan, naiipon pa sa lungs, so nagkakaroon ng tinatawag na pulmonary congestion din. Connected din po ba ito sa pagkakaroon ng bato sa bato, Doc? Ay, okay. Yung bato sa bato, more of ano naman siya, nagkakaroon tayong kidney stone na tinatawag. So, minsan din naman, maraming ibang other causes din ng kidney stones, no? For example, kung matataas ang calcium levels natin sa dugo, yan, maaari kang magkaroon ng kidney stone. Kung mataas ang uric acid, yung iba, nagkakaroon ng kidney stone. So, iba naman din. Pero, Doc, balik tayo sa diabetes. Totoo po ba na ito daw ay panghabang buhay na? Ito daw ay lifetime o forever May na? forever talaga, yes. At ang diabetes, oras na may diabetes ka na talaga, no? Ang katanging ginagawa natin is kinokontrol natin. No? So anong ibig sabihin ng control? Gusto natin na medyo malapit-lapit na sa normal, at pagka ganyan kasi ginawa natin, maaari nating maiwasan mga komplikasyon ng diabetes. Pero Doc, ano po ba yung mga importanteng gawin ng isang tao para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes? Ayan, yung tamang kain, no? So, hindi pwede sobrang dami. Alam ko, masarap kumain talaga. Minsan, di ba? Pagka magkayayaan, tsaka yung each time naman na makita ka ng tao, tara, kain tayo, or kumain ka na ba? Di ba? Yan yung bati sa atin. So, pero hindi po pwedeng sobra-sobra ang pagkain, lalo na sa mga pagkain na sagana sa asukal. Kasi ang asukal, magugulat ka, 6 na kutsarita ng asukal, halos katumbas na niya yung calories ng half cup ng rice. No? Kaya yung mga soda, tapos syempre yung mga detimpla na juice, mga iced tea. 3-in-1, mga 3-in-1. 3-in-1 kasi di ba asukal yung uso dun eh. So, mga maasukal na pagkain, iniiwasan din natin. No? Syempre yung physical activity, kung hanggat kaya nating mga exercises. Ikaw, ano ba exercise mo usually? Ano lang po, jogging, walking, brisk walking, mga ganun lang po. Ay, okay yan, di ba? Diba, sa physical activity. Reaching 7,000 steps a day. Sabi nga po nila. That's good. Oo.
okay din yan. Doc, ito naman po, no? Ano naman po yung importanteng gawin ng isang tao once diagnosed or once na nalaman niya na meron po siyang diabetes, pwede po ba siyang magkaroon ng reverse treatment or undergo ng reverse treatment? So, ang kailangan, syempre, no, pagka nalaman niya na may diabetes, no, part parate ng gamutan ng diabetes, tamang kain, tamang exercise, no, tamang gamot. And then, yung pagkonsulta sa doktor, kasi kailanganin i-adjust yung mga gamot. Hindi ibig sabihin, yung iba kasi feeling nila, oh may gamot ako, so kakain na ako ng kakain. Hindi. So, parating balanse ito ng tamang kain, tamang gamot, as ina-adjust yung gamot para makuha nga din natin kung ano yung gusto nating targets. No? At the same time, minomonitor din na syempre, inaiwasan nga natin yung mga heart problems na nabanggit ko kanina, kidney problems, mga ganyan. Doc, para naman dun sa mga taong hindi naman sila diabetic pero at risk, siguro halimbawa na lang yung mga talagang matagal na nakaupo, tulad na isa nga po yun sa mga risk. Ano po ba yung mga pwede nilang gawin o iwasan para na lang hindi na madiretso sa pagkakaroon ng diabetes? Correct, no? So, as much as kaya, sana every hour tatayo tayo, no? And then konting kilos, kahit 1 or 2 minutes, malayo naman tayo minsan sa computer screen natin kung kaya, no? Tapos yun sa pagkain pa din lang, no? And then kung naninigarilyo, kaya sana matigil ang paninigarilyo. Umiiwas din tayo sa mga pagkain na sagana sa taba ng pare. So, syempre, ayaw mo nang kung may baboy, huwag mo kakainin yung taba. Diba? Tapos sa manok, huwag mo nakakainin yung balat. Parang ganyan. Diba? So, huwag naman parating pinirito yung pagkain natin kasi syempre, yan na naman, taba na naman, mantika na naman. Pero Doc, ano po bang posibleng mangyari kung talagang sabihin natin iniwasan po nila lahat yan? Kaso sumobra. Medyo umiwas na po talaga sila sa kanin, sa karne. Ano po yung posibleng mangyari? Ay, wag naman completely wag kumain. Parang ang hirap, ano? So, hindi rin naman pwedeng hindi tayo kumakain. So, lahat tayo kakain. At hindi rin naman masamang kumain ng carbohydrates. Kasi minsan yung iba isipin nila, ay, no rice na ako, ganyan, no? Tapos end up, kakain ako ng, ano ba yung famous ngayon? Samgyup. Samgyup pa po. Masarap, no? Pero puro langis. So, ang taas na naman ng cholesterol nila. So, it's always a balanced diet also. May konting carbs, no? Ang sa carbohydrates natin, yung complex carbohydrates, yung kailanganin mo i-digest. So, syempre, pwede ang kanin, no? Ang difference lang ng white rice tsaka brown rice, yung brown rice, maraming fiber. No? Kaya slower ang digestion mo doon kumpara sa white rice. Pero again, hindi rin sobrang dami. No? So katamtamang carbohydrates, maraming madahon na gulay as much as we can. No? Tapos may ulam, pwedeng isda, pwedeng manok, walang ang balat, pwedeng baboy, walang taba. No? Baka, sadyang madalang kasi di ba yung taba, yun ng baka, nakasiksik sa laman eh. Doc, nabanggit nyo nga po yung high fiber rich or fiber-rich foods po na nabanggit kanina. Mahalaga po ba na magkaroon din ng magandang metabolism para maiwasan din itong pagkakaroon ng diabetes or risk? Kasi pagka high fiber, tulad yan, ang gulay, very rich in fiber. So kahit na 1 cup kainin mo, mababa lang calories nun. Pero syempre, lamang dyan pa din. Tapos good for intestinal health pagka marami tayong fiber na kinakain. Okay, Doc. Siguro huli na lang po, Doc, baka meron po kayong mensahe po sa publiko tungkol sa kahalagahan po ng early detection po ng diabetes. And of course, tips na rin po para makaiwas po ang mga Pilipino, lalo na sobrang prone po natin sa diabetes. Yes, so sa lahat ng mga viewers natin, sana iwasan talaga natin ang ganitong klaseng sakit. Habang wala pa tayong sakit, dapat tama ang kain natin, hindi labis. Kung kaya, more physical activity. Kasi syempre, di ba, gusto natin, bago pa tayo magkasakit, ay healthy tayo at hindi na tayo umabot doon sa sakit. Doon naman sa mga taong may diabetes na, importante ang tamang kain, no? Ang tamang exercise, tamang gamutan, magkonsulta sa ating mga doktor para ma-adjust ang mga gamot. No? Again, gusto natin maganda ang blood sugar levels natin para wag na tayo umabot pa sa complications naman ng diabetes kasi it affects all parts of our body. And ang hirap na, di ba, pagka
nangangalay na at nagkakaroon na tayo ng problema sa katawan. Baka may gusto pa po kayong idagdag sa public na sa mga gusto po or nahihirapan, nahihiya, natatakot na magpakonsulta, saan po silang pwedeng lumapit po? Okay. So ako po ay nagre-represent sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. You can visit our website. Meron kaming TikTok, meron kaming Facebook, no? Meron kaming Instagram, meron kaming mga tips doon kung ano yung tamang kain, no? Ano ang pwedeng iwasan na mga pagkain, tamang exercise, and actually generally tips about diabetes care. No, we are composed of endocrinologists. Ang endocrinologists po, no, ay mga doctors who specialize ng treatment ng mga hormones, especially diabetes and thyroid diseases. So you can approach any of us and we're more than willing to help. Meron din po kami actually, no, we celebrate Diabetes Awareness Week regularly, and this coming August 15, mag-celebrate din kami sa Bulacan ng Diabetes Awareness Week, and you are welcome to join us also. Doc Laura, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming programa and of course for giving us enough knowledge po tungkol dito sa diabetes, ano po yung kahalagaan ng early detection and of course kung paano po ito may iwasan, especially sa ating mga Pilipino sobrang prone at risk po sa pagkakaroon ng diabetes. Muli po, thank you so much po, Dr. Thank you so Laura. much. Ang diabetes ay isang seryosong sakit, pero kung maaga natin itong matuklasan at maagapan, ay makakaiwas tayo sa napakaraming komplikasyon. Sa tulong rin ng edukasyon at mga tamang impormasyon, regular na pagpapasuri at suportang medikal mula sa mga eksperto, kayang labanan ang patuloy na pagdami ng kaso nito sa bansa at panatilihing kontrolado at maiwasan ang sakit na ito. Ika nga ng mga eksperto, ang buhay ay napakahalaga. Mas okay nang gumastos sa masustansyang pagkain at healthy lifestyle kaysa magpagamot habang buhay.